Welcome sa Anghel ng Mata ni Tina Clemente. Anghel ng masa, dulot mo sa kapwa, aligaw. Para po sa inyong mga katanungan, suwestyon, o anumang serbisyong kailangan ipinagkakaloob ng programa Ugnay ng Anghel ng Masa mula sa puso ng yayapi. Tumawag lamang dito sa himpilan ng Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz sa mga teleponong bilang 421-2590, 421-2591, 911-6001, local 8409 at 8127. Hanapin po lamang ang aking program desk officer na walang iba kung hindi si Sergeant Becky Enriquez, o makipag-ugnayan mag-text sa Anghel ng Masa. I-type lamang ang inyong mga cellphone number, ang inyong pangalan, lugar at inyong tirahan sa inyong mga pangangailangan at isend ninyo sa numero ng 0920-9063-263. Ugnayan ng Anghel ng Masa mula sa puso ng AFP. Mga kababayan, kami po sa National Statistics Office sa pamumuno ng aming butihing Administrator, Carmelita N. Ericta, at Regional Director Lourdes V. Homicilio ng National Statistics Office National Capital Region ay naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga bagong batas ng talang sibil at mga datos ng estatistika. Makakaasa kayo na aming paghuhusayin at pagtutuunan ang inyong pangangailangan ng maayos, mabilis at dekalidad na serbisyo. Ugaliing makinig sa programang Anghel ng Masa ni Miss Tina Clemente dito sa nag-iisang himpilan ng Kawan ng Bayan, ang DWDD 1134 kHz AFP Radio. Ako po si Miss Dorotea Lilia Ramos Nuesca ng National Statistics Office, National Capital Region, District 5. Maraming salamat. Taong hindi pa narehistro, hindi makapag-aral at makapagtrabaho, lihitimong pangalang legal na Pilipino, karapatang pambata, karapatang pangta. Tina Shuttle Clemente, dito po lamang sa Armed Forces Radio, 1134 kHz tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes sa programang Ugnayan ng Anghel ng Masa mula sa puso ng AFP. Ma'am Tina, idol kita. I love you. I love you too, Pauline. Magandang hapon, Pilipinas. Ako niyong lingkod, Tina Shuttle Clemente. Kailan may walang kapalit sa busilak mo na puso, di pinagkakait. Buhay mong inalay sa kapwa ay pag-ibig. Ang mga may problema ay iyong nadarama, ang sa'yo ay may lumapit, pakikinggan mo siya sa bawat dumating na pagsubok, may pag-asa. Anghel ng Masa, dulot mo sa kapwa ay ligaya, kaming igip sa luha, papaon mo'y saya. Anghel ng Masa, subukat sa amin ay ginhawa, dahil sa tamis ay iyong nadarama. And syempre sa lahat po nakikinig sa amin mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Mga karatig pook, Luzon at lalawigan, sama-sama po tayo sa isang diwa, sa isang puso. Dito po lamang sa inyong programang Nilaan para po sa bawat isang Pilipino. Ako po niyong lingkod, Tina Shuttle Clemente. Dito po lamang sa Anghel ng Masa. Dito po siyempre sa Campo Aguinaldo, Armed Forces of the Philippines. At the same time, kayo po nakikinig sa 1134 kHz. Ito po yung tinatawag na Katropa Radio. At doon naman po sa mga gustong tumawag sa inyong mga katanungan, maaari po kayo tumawag sa 4212590 para po sa inyong mga questions. Habang naantabayanan po natin si Kuya Lito Bohol at ganoon din siyempre si Kuya Mike the Twin, ano? Kamusta and good afternoon, Richie? Good afternoon po, Ma'am Tina. Yes. Sa lahat na nakikinig at sa lahat mga katropa ko dyan sa Taytay, magandang hapon po. Correct ka dyan. And I'm sure na talaga ang mga tao ngayon ay nakatutok, di ba? Kay Senator Bong Revilla right now. Opo, ma'am. Na talaga nagkakagulo sa krami. Grabe, ma'am. Balita kay Bong Revilla. Talaga ang dami-dami tao ngayon sa krami. Miski na ako kanina, hirap na hirap ako, no? Pero ganun pa man, sabi nga nila, you just simply have to prove yourself. Ano? Yun ang pinakamahirap doon. Kaya nga sabi nga natin, sa mga gagawin natin sa buhay, di ba? Ang pinaka-importante, lalo na kung ikaw ay public servant, niluklok ng taong bayan, o sinasabi natin ikaw ay kasundaluhan, ikaw ay kapulisihan, o ikaw ay membro o tumatanggap ng sahod mula sa pera, di ba, ng taong bayan, kailangan pinag-iisipan mo muna bago ka talaga sumasali sa mga maling sitwasyon, di ba? Yan ay isang halimbawa na ngayon, no? Hopefully na he will be proven innocent. But if proven guilty, napakahirap. Yan na ngayon ang mga repercussion, ano? Nang maiisip mo na yung pangalan mo, maiisip mo na yung mga anak mo, maiisip mo na yung mga mahal mo sa buhay, na ang lahat dito ay masasaktan. Diba, Richie? Maraming masasaktan po. Well, talaga. Well, sabi naman natin dito sa kabilang panig ay, di ba talagang super init ngayon, Richie? Super init. Alam mo, no, nakita ko kahapon si Sheila pumunta sa bahay namin. Yung anak niya, ang daming pigsa. Uso po ngayon, ma'am. Sa virus po yan, ma'am. Uso po yan ngayon. Talaga? Opo, pero alam mo, natatandaan ko si Mang Pons, meron siya sinasabi niya na ano, na parang yung gamot sa pigsa. Alam mo ba 'yon? Yung sa ano lang yun, yung bulaklak ng ano po, bulaklak ng gumamila po. Yan lang po ang gamot sa pigsa. Totoo ba yan? Yan ang sinasabi kadalasan ni Mang Pons, di ba? Paki-double check. Oo, please yan. Sabi ko nandiyan dyan, ha? Alright. Doctor of Medicine, paki-check mo nga lang, please. Thank you, Ronald. And of course, hingal-hingal muna, Mike the Twin, ano? Pawis na sir. Pawis na pawis. Alam mo, napakamahal ng pawis na lumalabas na yan dahil yung asawa si Sunshine, panay ang pakain ng masasarap. Oo, ano? Kaya yung mga pawis na lumalabas na yan ay napaka-expensive. Right. And, Capital Medical. Alright. Ano to? Maraming salamat. What is this? What is SNR? May nakasalubong ako dyan sa baba na nagpapa-fill up niyan sa mga sundalo natin. Ma'am, by the way, bati po muna ako. Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Anghel na Masa. Saan ka ba galing, brother? Ba't ganyan na ganyan ka? Galing ka ba dyan sa krame? Hindi, dun sa opisina dyan sa dulo ng kalsada. Yung bakit? opisina nung pangalan ni General Templo. Yung kay General Templo, yes, oo, di ba nandun sa may kanto yun? What is it? Hindi kami hindi na ako aabot, so dito na muna ako, after na lang this, saka na lang ako punta. Well, actually, speaking of General Templo, siya ang isa sa pioneer na pinagsimula ng station ng DWDD. Yan, oo. Kasama siya sa mga simula. Kasama siya sa mga simula. And I would like to thank him. Thank him for introducing me to you.
Of course. And of course, and to At you. kay Mrs. Mildred And kay Ortega Ma'am Mildred Templo. Ortega Templo. Yes, oo, yan ang mga Eh, pioneer dito sa DWDD. Apparently Oo. kasi parang they were glad that at least there is a group that's trying to enhance the security industry. Handsome, napakibigay nga ng tubig muna si Mike. Nangihirapan ako. Baka takihin siya sa puso. Sagutin ko pa sa asawa niya yan. Oo. But yun, so Oo. nagpapasalamat po kami sa Yes. lahat ng tumatangkilik Of ng course, why not? It's- Natabayanan natin si Kuya Lito Bohol. Bakit hindi man lang siya nagpaparamdam? What's Oo. happening to him? At Oo. extend na rin namin, ma'am, yung condolence ng LaGuardia News. Yes. LaGuardia staff sa 6 na sundalo na namatay sa Sulu Yes. last night. Yes, last And night. Yes. alam niyo naman na pag ang LaGuardia, tanod na malayang Pilipino yan. Lahat ho yan, lahat ng tanod na malayang Pilipino hanggang security guard. Oo, So, no? Totoo. pag may ganyan po tayong nalalagasan, siyempre, lalong-lalo na kung buhay ang binubuwis, siyempre, taas noo tayo at saka all salute tayo, ma'am, dyan. Definitely. Kasi Definitely, we owe them diba? that. We owe them talaga, no? We owe them talaga. We have to say thank you man lamang. Alam mo, napakahirap din maging sundalo, no? Especially sa mga sundalo o kapulisahan. Alam mo yung talagang sumusunod sa kanilang sinumpaan. Ano Alright, yung diba? sinasabi, ma'am, na Yung kung talagang hindi naninigilan. dahil sa lahat ng tanod ng malayang Pilipino, Oo. walang malayang Pilipino. Tunay, hindi ba? Tunay. Sino yung sumisilip-silip dyan? Sila Sino yung si taga Alvin? SNR. This is SNR. Okay, hi. Good afternoon po. What can we do for you? Yes. What's this? SNR Kasi pa, nag-iikot sila dito, siguro the best is since maraming sundalong nakikinig para mapuntahan kayo dito sa Pivaw sa baba at maraming... Okay. Sige. Diba? Upo kayo, nandito na rin lang kayo. Pero liwanagin po natin, ha? At nakaharap kayo. This is a free broadcast. Okay. Free broadcast Baka mamaya ito. lalabas, Wala binayaran akong tayo bayad dyan, ha? dito, ha? Hindi. Kasi nililiwanag lang, di ba? Mas maganda yung... Sige, you could go sit down. Kaso nililiwanag lang po namin na wala po itong bayad. Wala. Wala pong kinikilingan. Hindi, kasi alam mo to. Produkto kasi kayo eh. Oo, mahirap this is na. DWDD. This is the Armed Forces of the Philippines. So, let's better make it fair and square. Tinanong ko nga siya. Kita mo nga isang senador, nasa krami na. Oh. Tinanong nga natin siya kanina. Diba? Ayaw. Saan kayo nakakuha ng permit na makapagpamigay ng brochure? So, sabi naman nila na pumayag daw yung... Camp Commander. Yes, so... You went to the Camp Commander. Ay, kailangan punta muna kayo roon. Kasi... Yes. Oo. Ano yun? Ano yun? Oo. Huwag ka mag-alala, hindi ka naman Okay namin lang yan. kukulong. Walang makukulong kasi maigi na kailangan. Sabi Nasa nga nila, ano tayo. mas maganda yung nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat, Tama. diba? Baka mamaya sinabi Justina Clemente o pinapasok yung taga SNR, kasi oo. inabutan yun. Mas mahirap yun. Oo, di ba? Mahirap yun. Hindi ko naman kakilala sila Benher Uy. Di ba? Parang nagsama yung Mandaluyong tsaka yung may-ari ng isang kumpanya. Oo, di ba? Mahirap yun. Oo, baka mamaya ka-friend ko din si Napoles, natakot naman ako. Kayo niyan. ay nasa baba na namimigay ng flyers dahil... Hindi kayo namimigay. Mikropono. Ano ang ginagawa? Ano yan? Ano yung hawak niyo? Bali, ganito po yung nangyari kay namin na-meet si Sir Mike. Sa baba. Sir kanina. Mike, kasi pupunta kami kay Ma'am Raquel na pipick upin po namin yung payment niya for SNR membership. Tapos, lumapit Sino ba kayo. itong SNR? Saan ba ito? If I'm not mistaken. Marami sila eh. Ito yung, ano ba kayo ulit? SNR membership shopping. Ayun, membership shopping card. Oo nga, it's a shopping card, right? Yes po. Parang ito yung nasa may SM ba to? O something? Meron po tayong branch sa Bonifacio Global, Show Boulevard, Oo, Congressional. if I'm not mistaken, di ba? Yes Okay. Ba't kayo nagtitinginan sa akin? Nabanggit kanina ha, walang bayad, libre yan. Really? Walang bayad po, libre po to. Yung kaya kayo nandito ngayon. Kasi, ito, diba, para saan ito? broadcast, kadalasan sinasabi, pinapasok yun, may ganito. Baka binayaran si Tina Clemente. Diba? Nililiwanag ko lang, di ba? Baka may hanapin sa akin ng pera. Ano yung inaalok nila, ma'am?
Hindi ko Ano yung alam. inaalok ninyo na Fifilapan? Ano to? Bakit Ano para yan? saan ba itong mga membership na to na kumakalat dito sa loob Oo. ng Campo Aguinaldo? For what is that? Bali yan po ma'am, yan po yung application form para isang requirements para ma-qualified po si client as makapag-member sa SNR. Ano Makapag-member. lumalabas yung sinasabi natin SNR? What is it? S- Shopping and reinvented po, parang mga parang duty free na may mga imported products po, ma-avail in low price. Ang nakakapasok lang po Para siyang Target? Parang... Yes po. Para siyang Kmart? Hindi ka? Parang Target? Yung mukhang grocery hindi, na malaki? Costco. Parang Costco, ganon. Hindi, parang Target, nakakabili pa. Target, nakakabili ka, mas hindi ka member. Costco. Costco. You have to be member. Hindi, pero sa SNR, Tsaka kahit hindi ka Best member, Buy. pwede rin di ba? No sir, kaya po kami member lang kaya po talaga. kami nag-i-issue ng Costco membership. Costco nga. Oh, ayun, Talagang ganun. kung hindi ka member, hindi ka makakabili. Saka ang binibili mo Oo. is malakihan. Wholesale. Yung Wholesale. wholesale, yung parang merong ganito Pero yan meron po dati, mga 6 di ba? pieces, 12 pieces. If I'm not mistaken, years back, meron tayong ganyan dito dito sa may EDSA, we have that. Baka macro po. Macro. Yun. Yes. Oo. Di ba dati may macro? So wala na ba macro? Wala na eh. Ah. Pati yung dito rin sa may Member Kaintay, din no? ako Wala na dun rin. eh. Wala rin sa may Okay. So anyway, ngayon, so kayo SNR na naglalakad-lakad usapan. sa kampo at kayo nagtatanong kung sino may gustong mag-apply ng gold membership application, ganon. Okay. So, Pero bang waiting po sa kasi nagpasa po kami ng proposal by 27 pa yata. May Friday pa po yata. okay. So the best siguro dito is before you go around, you get first the permission of the camp. Bali, nakapagpasa naman na po. Okay. So, okay na yun. Yun ang maganda doon. Kasi magbe-benefit din naman yung mga sundalo di ba? Oo Kung, naman. so, Oo naman. Okay. Okay lang. Pero ganun pa man, welcome to the program. Yes po. And sabi mo dun sa SNR, baka gusto niya mag-sponsor. Tama-tama. Ang pangalan... Interesado ako. Oo. Interesado ako lalo-lalo na sa mga sa mga canned goods. Hindi. Kasi alam mo, malapit na kasi ang rainy season. Diba? So, ngayon ay ang importante, nagsisimula na tayo maggawa dapat ng ating mga koleksyon, ng mga grocery bags. Tama-tama yung ating emergency preparedness guru or emergency preparedness activist na si Sir Martin Aguda Jr. ay nakikinig at siguro maganda kung merong idodonate ang Hindi, it's about emergency preparedness. Hindi, not for anything, when I was starting like 16, 17 years ago, dito sa DWWD, syempre handled yan ng CRS, no? Dito sa atin, Civil Relations Service. By the way, you're live, ha? Yeah, we're live. We're live, we have also live videos over there. So actually, it's really one of the aspect talaga is public service. Yes. Ang ating station is really for kasundalo sa kasundaluhan, pulis sa kapulisahan, sundalo, pulis, at para sa mamamayang Pilipino. So it is supposed to be ganon. Alam mo yung hawak kamay sa bawat isang sanga. Yun ang pinaka-end talaga ng ibig sabihin ng CRS. At ang DWWD naman ay isa sa mga lumalabas na palad ng CRS para makapag-reach out, no? Para makapag-reach out yan sa bawat mamamayang Pilipino. Ma'am, merong nakikinig sa atin na nagngangalang Julius Badillo. Yes. Na kinakamusta si Major Mike Aquino. At nagpapabati, gusto niyang batiin. Hi, I'm listening, Mike. Greet us. Malone Aquino and Mr. Julius Badillo of DHL. Hi po. Yan. Good Thank you, sir. Po. Yan. At syempre sa lahat din po na nanonood sa atin sa website. Ayan. Sa live stream. Yes, sa live streaming. Good afternoon po sa lahat. Usually sa San Francisco, magandang gabi po. Ayan. Oo, sa mga nasa New Jersey, madaling araw. Madaling araw sa New Jersey, right? Sa San Francisco is around 10 to 11 in the evening. All right, and hopefully ay maging successful. What's your name? MC. Who? MC. What? Alayo kasi walang microphone. Yes.
What's your MC name? po. MC. MC. MC, hi MC. And hopefully na maging successful din kayo. Pero alam mo, you cannot blame them kasi ako para sa akin youth yan di ba? Oo. And that is another way for them to make an extra Upo money. kayo. Upo kayo. Di ba? Kasi para sana mas marami may kayong camera kasi tayo, naka-live streaming din sana kayo. mas marami kayong makuhang mga kliyente at ang Campo Aguinaldo ay hindi ba? Magbabayad ba sila? Siyempre membership Pwede bang walang bayad Magkano ng yung membership? membership fee? Magkano yung membership dyan? 700 po yung gold. Ito yung microphone niya. 700 yung gold. Gold membership. Bakit yung silver? Hindi po silver, ma'am. Ay, hindi. Kasi sabi mo may gold. Yung bronze, wala. Bali, Di ba tatlong category yun pag medal? Dalawang class is less like macro. Like macro, dun sa mga nagninegosyo. So you get more diskwento there, right? Then the gold. Yes, but dalawang klase po kasi, gold member and then business Wala member. pa. Yes, and the business member. What do you want? Papindot ako ng doorbell mo. Yan, all right. Si Ana. Yan. And si Ana daw, please. Okay. And at the same time, ay dito, pag nagkaroon ka ng SNR na card, ano ang priority mo? Ano mangyayari sa'yo? Ma'am, bali po yung discuss ko po muna yung membership, yung gold member tsaka business member. Yung difference po nun, ma'am, yung gold member po, 700, din yung business, 900 po. Yun. Nakalimutan ko Well, anyway. Nakalimutan ko. I'm really sorry, forgot. Oo, sa totoo Ano lang. I forgot to bring reading glasses. In fairness, I'm sorry. Talaga. Si Pasensya na kayo, Rico. wavy pa ang akin head. Si Rico de Guzman ng yes. Campus Security, ayan, bumabati ng magandang hapon. Subukan natin magtanong sa kanya kung kamusta ang schools. Kailangan sabihin mo dun sa SNR, susunod pagbalik nyo rito, kailangan may complimentary ticket man lang, may complimentary man lang kami. Di ba? Yung station manager man lang namin, may complimentary ticket dito. Siyempre, kami dalawa. Ako. Kahit hindi nyo na kami bigyan, sana meron. Ayun. Kailangan meron. Kailangan meron. Kasi pagka ganyan mga mura, especially mga dilata, di ba? Kailangan pa nagme-medcap ako to. O syempre, sabihin mo, ha? Well, anyway, nakakatuwa siya. O tinitignan-tignan na niya ako. Sinsure niya. Well, anyway, siyempre, siguro... Naglalakad-lakad lang daw sila sa Pibao. So, habang may iniintay daw sila, nandito lang daw sila sa loob. You have to talk to Boss Romy dito sa baba sa supply. You just wait for me na lang 3 o'clock. I'll help you then. Alam mo ba sa mga bata ganyan, I want to help them. Alam mo ba, kaklase nila Kaiser noon, si Limuel sa Panta? Ngayon, counselor na dyan sa Antipolo, ha? Kasi ng aking mga anak. Congratulations. Yung unang-una, alam mo, binebenta naman sa akin noon, yung sa kotse, yung sa towing, what do you call this? Yung panghila? No. Oo, yung yung pang-charge? No. Hi po, good afternoon po sa inyo. Yeah. Wala akong magagawa, nakalimutan ko. I forgot to bring the reading glasses. Utang po sa Monday na lang po. Siya ba yung hinihintay nyo? Oo. Siya hinihintay nyo? Siya yung coordinator nyo kanina? Hindi po, kahapon po, meron po. Ay, ang mikropono iha. Labit po namin si ma'am kahapon. Okay. Ate, sa Monday na lang po. Wala talaga sa isip ko. Medical kay Dr. Ibarra. Oo nga. But what can I do? I have no reading glasses. I forgot. Pas pangalawa, ibang sasakyan ng dala ko. Di galant ang dala ko. Dala ko yung Escape. Oo. So, talagang wala ako. Wala talaga. Monday. Monday na lang Monday po. po. Kahit Monday ano po. po, ipigaan nyo po sa akin, wala po lalabas. Wala po talaga. Pasensya, patawad. Oo, Monday talaga ha. O sige, naku, Diyos ko. Kuya Rico, standby. Ikaw ay tinatawagan na. Oo, sige. Alright. Nakakahiya talaga. Oo, pero wala na akong magawa ng katotohanan. Hindi, okay pa yan kasi may tinatawag tayong jet lag eh. You know, actually, I'm not even, hindi, not for anything sa katotohanan lang. Hindi pa ako nakakatulog na maayos. That's Mahirap true. mag-adjust. You know, na. I still wake up at 7:30 in the morning. Oo. Minsan nga, 3-4 hours pa lang ako natutulog. Hindi pa adjusted ang aking katawan. O, yun na nga. Ang mami ko nga nagagalit. Ang aga-aga mo nagigising. Oh well.
Parang naiisip ko sa San Francisco pa ako. Oo. Ganun talaga. Nagpapaalam na daw sila? Nagpapaalam na ba kayo? Doon muna kayo sa labas? Sige. See you later, Okay ha? lang, okay lang. Okay, see you later. Alright, teka muna, bago tayo maubusan ng oras, there's Richie. Okay. Alright, with all Thank this you. things na sinasabi natin na may gumamela. Sana maraming mag-apply. Sana doon sa may gumamela, no, na sinasabi mo. Opo, ma'am. Totoo ba yun na talaga nakakatulong yung, ano? Yung bulaklak, ma'am, na Yung gumamela po. bulaklak? What do you Opo, mean yung bulaklak? Yung petals? The petals itself? Opo, O ma'am. yung, Opo, o yung, yung petals niya, ma'am, tapos yung dudurugin siya, ma'am, tapos lagyan ng langis, ilalagay sa pigsa po. okay. Ano na halaman niya? Gumamela po. Gumamela flower. Kasi sinasabi ni Ma'am Pons yung dati, yung pinakataas ng gumamela, yun daw ang pangsusungkit mo dun sa whatever. Saan? I forgot. Dun sa pigsa. Oo. According to Ma'am Pons dati, yung dahon din ano mo. Another thing I've heard is onions. Opo, ma'am, yung onion. daw sibuyas. Dudurugin niya, ma'am, didikdikin. Kailangan lagyan, ma'am, ng langis. Nakita mo ma'am. talaga Opo, ma'am. na talagang ano? Yung bawang ginagamit ko po yun. Bawang, Opo, ang ma'am. sakit nun. Mahapdi nga Hapdi naman. yun. Kawawa naman kung mga bata. Kasi napansin ko, usong-uso ngayon sa mga bata rin ang nagkakaroon ng, ano yan, yung Pigsa, ma'am, boil. pigsa. Ha? Opo. Pigsa, in Tagalog, the boil, no? So, ang point ko, ito ay, sabi ng iba, sabi nga ng mami ko, kung nakakapigsa daw, kadalasan ay tataba ka. Di ba? Oo. Kadalasan daw tataba. Pag ano nangyari? Pag pinipigsa raw, kadalasan, kung payat pinipigsa, ibig sabihin tataba ka na. Oo. Sabi nila. Di But I don't Hindi know. mo ako nagkapigsa. Ba't Tumatawa mataba na. ka? Hindi, mataba na ako. Hindi. Pero yun ang sabi, yun ang sabi-sabi, di ba? Pero ganun pa man ay, you know, you just have to be very careful dahil napakainit ngayon. Dapat siguro, pag mainit talaga ang panahon, dapat na naliligo ng mga 2 to 3 times a day. No? Kasi grabe, no? At the same time, drink a lot of water. Pinaka-importante talaga ang tubig. Huwag po ninyong babaliwalain ang tubig. Oo. Diba? Napaka-importante yan. Alam mo, like kanina, no? Sinasabi ko nga, doon sa Krami, ang dami-daming tao. And you could just imagine the people sa init ng araw. Naku, isipin mo na lang yung ang dami-dami ng tao ngayon doon na, hindi ba? Hindi lang siguro pipigsain, titigyawatin. Alam mo, magkakaroon ng heat stroke. Aha. Grabe. Alam ko pag mainit, may na pinipigsa. Yung iba, yung parang super init. Sa parinit talaga. Pwede rin ba yun? Opo, sir. May binigay si Ma'am Ponce, yung halaman medyo rough. Siguro itanong natin sa kanya pag ano. And at the same time, kung nakikinig ka mga Pons pala, no, si Teresa Reyes, meron pinapasabi. Alam mo kasi, yung aking mga cellphone, nagkagulo-gulo yung mga numbers. Oo. Alam ko, may nagtanong sa akin kahapon kung sino daw yun. Nagkagulo-gulo. Kasi I was about to, change my cellphone kasi super loaded na siya. Nung pinalit ko, nagkagulo, binalik ko last, mas nagkagulo. Oh my goodness. Kaya napakahirap pagpalit ng cellphone. Ma'am, good afternoon to Mr. Aris Ignacio that's Hi. also tuned in today. Yes. Yan, Oo. at saka si Mr. Eman de los Santos ng ERT. Also to Mr. Ramil Maravillon. Ayan. At kay Doc Ted Esguera na kadarating lamang galing sa kadarating na ba? Naka live stream siya. Ito also to Mr. Angelo Borja and Alvin Matabang and Mr. Jonathan Sia ng Camera Alam mo, House. Talagang kamusta naman po sa inyo lahat, yun ang pinaka-importante. Another thing is that, hindi ba, yung mga isa pang paalala po namin, dun sa mga color room, wag na lang kayo lumabas. Maawa kayo sa sarili ninyo. Di ba? Hindi. Hindi ko makuha kasi yung logic na kontrahin mo ang bata. Well, siguro dahil tumaas, okay, given the fact na baka nga gamitin ng ibang mga nangungutong. Ang color room, walang rehistro. Opo, hindi what I was trying to say was about the yung pag-increase ng penalties. Because LTFRB, I understand, was the one who
who's going to be implementing this. Alam mo, yung pag-increase, LTO rather. Oo. well, whatever. Ako, para sa akin, okay sa akin yan eh. Di ba nga? Kasi kaya nga ma'am, hindi ko nakikita yung logic. Yes. There's an increase because they want to implement. Before, they said mababa. Then Kasi now, hindi dahil naman tinaas na, hinuhuli. ngayon naman at ini-implement, they are Oo. saying, wag baka gamitin ng mga corrupt. So, which is Saan di which? pupunta? It's the egg. Yun na nga problema. The chicken or the egg? Kasi nga, ang dami Diba? ng corrupt. So, hindi mo, alam mo, nakakaawa talaga itong Grabe, bansa natin. grabe, ano? grabe. Hindi mo malamang saan ka pupunta, mapabubuti, delikado ka pa rin, mapupunta ka pa rin sa masama. Alam mo, talagang, well, sabi Alam mo, nga nila, ma'am, may- kailangan lang magsimula eh. Di ba? Oo. May Simula biro lang. nyo, may Oo. anim. May anim na nagbuwis ng buhay kahapon. Hindi ba kayo... Diyos di ko, ba? kala mo yan, ano ba naman yung anim, ang lahat na nga ng mga bayani natin, nagbuwis ng kanilang buhay eh. Taon-taon, ginagawa natin holiday, yung ating mga bayani, o ano, wala pa rin, Diba? di ba? Parang- Alam mo, yung nga sinasabi ko, ang problema natin Pilipinas, alam mo, respeto. Talaga. Para bang nagiging dog eat dog na ba tayo? Grabe, Wala tayong sense of respect. We do not know how to respect ourselves as we do not know how to respect others. Ang gusto lang natin, kabig tayo ng kabig. Hindi na tayo marunong rumispeto. Ibalik natin ang pagre-respeto. Yun ang importante doon. Diba? Correct, oo. Oo, hindi, not for anything talaga. I think that's the biggest problem that we have. Ayoko magsalita kasi meron, para sa akin, kasi I can see inside and I also see the effect outside. Meaning, may mga nakita ako na masagwa talaga sa mata, sa paningin. At minsan naranasan ko rin at nararanasan ko hanggang ngayon. Na napakasakit sa kalooban na may mga magaganda kang mga bagay na advokasya na gusto mong gawin. Hindi, kaya nga, yun nga sinasabi ko. Kaya tayo nagkakaroon ng ganyan kasi nga, dumadami nga talaga ang problema. Okay. Pansit. I like luglog. Pero, What's that? tanong mo kung meron. Oo, Kaya nga, yung iba, kasi... malabon, ganyan, whatever. Kanton, Malabon. kanton. Whatever. Sige na. Okay. Ba't kayo mo problema sa buhay? Siya, kanina pa siya eh. Si Mabalik-balik Ana, din sa'yo. Di ba? Mamayat si Ana. Pero wala pala akong dalang lalagyan. Ronald. Ronald, tinapay tayo. Oo. I forgot, oo. Whatever. Sige, ikaw diskartihan mo na lang dyan, Ronald. Maraming salamat, LaGuardia News. Okay. Naway naman pag-isipan naman na maganda ang kabutihan ng ang iyong ano tawag dito? Pagmamagandang loob. Ay makita naman ng magandang kabutihan. Ako nakikita ko, thank you. But diba, it's not, Richie? but please remember, it's not for anything Ako else. nakituto ako at nakikita ko yung magandang kalooban. Walang pagpapasaring at walang pag-iimbot. Maraming salamat. Kasi it's not for anything else. Because there is a kabutihan inside everyone. Correct. Now, kung meron kang sobra, why not? Alam mo, para ka mami But ko. don't judge the person that is giving that because it is his will. Alam mo, Gusto maraming niya. ganun, pagbibigyan mo na lang. Alam mo, no? Oo, alam mo sa tagal ko sa... Sino ba sabi, don't judge my brother, it's not a book. Hindi! Kasi gano'n lang talaga. Sabi nga ng mami ko. Sino ba may sabi nun? Sabi nun. Matangkad na babae, may sabi nun eh. Don't judge my brother, he's not a book. It's not Diba sabi? Well, really, talaga, no? Kung tutuusin mo. May kilala nga ako, ma'am eh. Ano? Nagkikwentuhan, 2 tao doon sa kanto. Oh. Sabi, pare, tignan mo yan. Mayaman yan, maraming pera yan. Tignan mo, mag-hold up yan mamaya. May dumaan, yung pangalawang mama. Walang talagang pulub eh, nagsiselfone. Wala hindi siya, wala siyang ginto. Yung dumaan na una, mga mayaman talaga, sputing-sputing. Yeah. Yung pangalawang dumaan, nagsiselfone lang. Hulaan nyo kung sino hinold up doon sa dalawa. Yung nagsiselfone. Yung nagsiselfone, yung mahirap. Yung Hindi ba, minsan na, paano mo naman nasigurado na, paano mo ganun naman nalaman na yung mahirap yung nagsiselfone? Precisely. See? Precisely my point.
Oh. Ibig sabihin, meron iba, simple lang, pero yun na may pera. Yan, yan ang akala nila. Diba? Minsan, yung mukhang may pera, Yun mukha lang pala. Mukha lang yung Mali ang pera. akala. Oh, sabi nga ng mami ko, wala sa bag yan. Nasa laman ng bag. Sabi, naka-Gucci. Sabi ng mami ko. Sabi ng mami ko yun sa akin. Ano mo yung bagbag na yan? Ay, importante, yung laman ng bag. Sabi nga. Yan, tulad nito ni... Diba? Tulad nito ni Doc Ted Esguerra na tumatanggap ng mga gumagawa ng advokasya niya in teaching people how to save lives because he wants to. That's his advocacy. Diba? Yes, correct ka dyan. At saka ako minsan nga yun ano yung tawag dito sa, sabi nga ng mami ko wala sa kotse yan. Gaganda nga ng kotse, walang gasolina yan. Diba? Sabi nung isa, nagkaroon ako ng backup nung kami nag-VIP kasi I'm VIP protection agent So, nung time na nagkaroon kami ng gig, nag-backup kami. Merong kliyente, yung kliyente mismo na siya ang sumasagot nung pagsundo nung kanyang gustong pa-bodyguardan. Okay. Lumabas yung kotse, ang ganda. BMW. Wow. BMW na sedan, Yun ang pang-lead car daw namin. Bongga. Okay. Nung dadrive na namin, ay hindi, meron akong driver. May driver pa siya. Bongga. Nung tinanong namin, paano nyo pipihitin yan pagka meron na hong threat yung VIP? Turuan nyo na lang. Unang-una. Pangalawa, kakoy ka. Kailangan ho naka-half tank po tayo, half full or basta hindi siya bababa ng kalahati. Per destination. Okay. Sabi, ay, hindi ba pwedeng, 500 lang? Sabi ko, sir, buhay ho yan. May pera ho ba kayo? Diba? Kasi, babaklas na kami. Diba? Hindi talaga totoo yun, kasi minsan ng mami, minsan sabi ko, wow, mami, ang ganda ng kotse. Tignan mo muna kung may gasolina yan. Di ba, pangalawa, baka mama utang pa yan, di pa nababayaran yan. Ano yung mga ganon? Kaya kailangan, hindi tayo nasisindak, no? Sa mga akala natin na kumikinang na ginto, pagkaganda-ganda, hindi naman ganon ka-sure. By the way, I would like to thank Mike Alcaraz, isa sa aking instructor sa aking Krav Maga. Nagpapabati ng magandang hapon. Ito ang ating kaibigan, si Sir Rico de Guzman. Okay. Yan, tanungin na natin kung kamusta ang campus. Hi, Kuya Rico, how are you? Hi, good afternoon po, Ate Tina. Hi, Mike. Good afternoon. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. At the same time, kamusta naman po ang senaryo ng ating mga estudyante right now? Wala na po kapabalita medyo toward incident as of now, Ate Tina, except po yung naibalita sa amin na sa isang eskwelahan daw ay medyo, yun lang, nadulas daw yung bata sa loob ng campus dahil sa sobrang dulas ng soil. Sobrang linis. Sobrang linis! Actually sa akin, ng isang TV station. Nagsagawa ng isang interview sa akin at mapapanood daw yung interview at individual interview sa akin next Friday. Sa isang channel, ewan ko kung pwede banggitin dito. At sabi ko nga sa kanila, yun yung mga minor o details na hindi natin alam nagiging cause ng accident ng ating mga estudyante. Okay. So masasabi natin so far, for security reasons, so walang maalalahanin yung mga magulang katulad sa mga kidnapping, alam mo yung mga ganon, mga tao na kung sino mga maduduming gawain, kaisipan na may gagawin doon sa mga estudyante para magkapera. So properly secured naman po mga students. That's it, Ate Tina. Kaya nga doon sa mga interviews na pinupuntak nila sa akin, ay sinasabi ko na ang security ng ating mga estudyante, ang kanilang safety ay nagsisimula mula sa pag-alis nila sa kanilang mga tahanan hanggang sa makarating sila sa kanilang mga paaralan. Okay. So,
kasama sa pangangalaga sa mga estudyante ang mga orientation ng mga sariling magulang, Mm. mga magulang sa kanilang mga sariling anak, Yes. maging sa tahanan. Correct. Ang orientation for safety ay hindi Mhm. lamang dapat iasa sa orientation na sinasagawa ng mga paaralan. Alright, meron pa akong, meron pa ako isang katanungan, Kuya Rico, no? Kasi isa pa sa nagiging problema natin, yung drugs, no? Like marijuana, mga drug addictions. Yan, marijuana. Na ito mismo ay nasa loob na ng schools. Marami. Paano ngayon natin na bibigyan ng seguridad ang ating mga estudyante laban dito sa mga gawain na masamang ganito? Ang mga ito, Pina, kaya nga hinihiling na maging mapagmadyan talaga ang lahat ng mga tao sa eskwelahan, hindi lamang ang ating mga security, kundi maging ang mga kanilang mga tagapagturo, ang mga administrador, at maging ang mga eskwela mismo ay ini-encourage na kung sila ay nakakapuna na something na kahina-hinala ay dapat na i-report nila kaagad sa management of persons in authority sa eskwelahan. At tanggapin sana na maging isang practice na rin ng mga eskwelahan na sila ay medyo naging inspect ng mga bag ng mga taong pumapasok sa eskwelahan. Hindi lamang mga bag ng mga estudyante, hindi lamang bag ng mga school employees, maging ng mga bisita na pumapasok sa paaralan. Kasi marami dyan ay maaaring magsabi, may official visit, dadalaw sa eskwelahan, pero hindi natin alam kung ano talaga ang laman ng kanilang mga gamit, ang laman ng kanilang mga bulsa, every time that they enter the school campus. Well, kadalasan na ba sa mga schools right now ay meron na talaga meron na mga CCTV or something, especially din sa mga problema pa yung mga nagbubuli, mga nambubugbog ng kapwa estudyante sa loob ng mga schools. In terms of bullying, Pina, gusto ko lang ipaalaala sa lahat ng mga paaralan na meron na tayong batas na tinatawag na Republican, nakapalad sa Republican. Correct, oo. Ang kailangan dyan ay transparency sa programang pinag-iiral ng mga eskwelahan tungkol sa bullying. At inaasahan na yung batas na sila may monitor pag-trato sa mga kaso na may kinalaman sa bullying. Correct. So, at least kahit pa paano ay mapangalagaan ang ating mga students. Do anyway, Kuya Rico, bago tayo maubusan ng oras, pwede ba makahingi na kami ng parting message sa inyo? Sa mga magulang, huwag nating lubusan iasa ang kaligtasan ng ating mga anak sa loob ng paaralan. Magkaroon din tayo ng ating sariling katungkulan na paalalahanan ng ating mga anak. Ang susi sa kaligtasan ng ating mga anak sa kanilang pagtigil sa mga paaralan ay disiplina. Meaning, kailangan nilang sumunod sa lahat ng mga hakbangin na pinatutupad ng paaralan na may kinalaman sa kanilang mga kaligtasan. Dapat ay maunawaan, tanggapin na ang mga panuntunang pinahihirap ng eskwelahan na may kinalaman sa kaligtasan ay para din sa kanilang kabutihan. Yes. Very well said. Maraming po salamat. I'll see you soon, my friend. Yan. Mike say he'll see you soon. Okay. God bless po. Ayan. Yan. And at the same time kasi para hindi tayo maubusan ng oras, we'll make it fast. Ngayon in Antipolo, Richie, no? Ikaw in Antipolo. Kamusta ngayon naman yung, pasensya na kayo, marami akong katanungan, ano? Along the ridge, no? Have you heard about ang Baguio is one of the dirtiest air that we have in our country? Yep. Have you heard about that? Yes, I have. I'm sure ang Antipolo will be the second already. Dahil sa mga motorsiklo along, anong street yun? That one going to the ridge? O going to Antipolo? Ganun pa rin ba ang mga yung mga motorsiklo, yung mga grabe pa rin yung mga smoke smoke belchers doon. At saka yung mga yung mga jeep na nagbabangking, yung mga patok ang tinatawag, biyaheng Antipolo, at saka so dire-diretso pa rin yung mga jeepney, parang patok-patok, yung mga malalakas sa music, mabibilis, gumagano. Nakikita ko pa rin ma'am, at saka yung yung mga jeep na daming grabe ang mga motor. Motor at saka yung mga konting ingat doon sa mga motorista at lalo na ngayon tagulan. Yes, dyan sa Taytay Rizal. In Taytay, ganun din ba? Grabe. Pero di ko nga alam kung motorcycle capital yung Talaga? Ang dami, kaliwat kanan, merong motor. Talaga? Oo. Minsan,
minsan sumusobra na yung ating ibang mga drivers na left and right, suksok dito, suksok dyan. Traffic na nga, hindi kaya, konti na lang yung gap, nasusuksukan pa, lulusot pa. May pareho po lamang ang ating traffic violations. Pareho po lamang na tayo pag dumulas ay patay. Pareho po lamang na kapag tayo na aksidente, tayo magkikita-kita sa langit. Dyan, so, kung maaari po lamang, may helmet ka man o wala, kung ang kotse nakukupi, helmet pa kaya. Diba? You could just imagine, pero ang dami pa rin mga nagmumotorsiklo, nakikita ko, they don't use helmet. Also, I would like to remind them, stop having a child sa motor. Yung child, tapos nakapag nasa gitna pa yung bata, walang helmet. Diba? Yung kotse nga, bawal sa harapan pag less than 6 years old. Yes. Yan, less than 6 years old, nasa motor pa. As in 2-wheel, hindi yung motorcycle na 3-wheel. Yung sa 3-wheel naman, ang sakay niya, 8. Saka dito, dapat ang bata naka-car seat, hindi kinakarga ng magulang. Dapat. Diba? Yes, ma'am. So anyway, isang paalala, please use your seat belts. Oo. Kasi usually tayo yung mga Pilipino ay, you don't use your seatbelts. Hindi kayo sanay na nagsi-seatbelts, I noticed. Ako nagsi-seatbelt ako. Kasi laki ka sa jersey, di ba? So, talaga sanay ka. I would like to invite everyone dun sa yung mga magulang na may mga anak. There will be a school safety, environment, and health seminar. Safety, Security, Health, Environment Seminar, hindi naman seminar, convention, ang Safety Organization of the Philippines. Siguro di lang sa mga magulang ng mga nag-aaral nating mga anak, siguro pati na rin mga administrator ng mga schools, campuses, universities. Yes. You're all invited. This will be held on July 24 and 25 at the Manila Central University at MCU dyan sa Caloocan. At we'd like to thank everyone at MCU for volunteering their gym, their Helix Auditorium. Ang ganda pala nung auditorium doon. Haven't seen it. It's really great. You should see it. You should visit. Why don't you come with me kung wala naman tayong What? Thursday and Friday yun We can do Thursday. Thursday and Friday, I'll be there. Traffic kaya. Thursday, let's be there. Traffic kaya. Super traffic kaya yan. Oo. Anyway, at the same time, then sa lahat, kasi, hindi ba katulad ngayon, ang isa pa sa akin gustong panawagan sa lahat, wag sana tayong, alam mo ba, yung napapasama sa bagay na hindi mo naman naiintindihan, sumasama ka na lang. Dapat inaalam natin kung ano, di ba? Dapat inaalam natin kung ano. Kawawa ka kasi kung ikaw ay nakikisama sa bagay na mali. Dapat alamin mo muna ng maigi. Hindi, paalala lang yan. Alam mo, sabi nga sa kapatiran, my mom would always say, if you think good, you do good, no? Yes. And if you do good, you show the right example. So tayo, nasa broadcast, dapat hindi lang tayo ma-showbiz to the extent, show business yan. Kailangan, hindi lang sa mukha yan, hindi lang sa salita, dapat katapatan din ng katotohanan ng ating puso. Kasi pag nagsisinungaling tayo, darating at darating din ang punto sa buhay natin na masasabing sinungaling ka. Hindi ba? Hindi all the time ikaw ay makakalusot sa, let's say, sa boses mo, sa ganda ng pananamit mo, o sa ganda ng pangkalahatan. Still, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Wow! My goodness! Good afternoon! Ay, oo. Okay. Sige, konti naman, Colonel Zamudio, konti lang mensahe mula sa atin, syempre, sa Air Force. Sige. Okay, go muna. Go. Yan. So, siguro, ang right quote natin dyan is, the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Yun yung, kasi, Reggie, kadalasan, we keep on talking, we keep on communicating, pero yung pala, iniintay lang na masagot.
Meron ka ng handang sagot, hindi mo pa naiintindihan yung napag-uusapan. Karugtong lang dun sa sinasabi ni Ma'am Tina, no? Opo. Siguro, sadyang nalalagay tayo sa ganyang panahon, pero yun nga yung nasabi ni Ma'am Tina, maganda siguro na kung tayo yung maninindigan doon sa tama, siguro kung marami naman tayong maninindigan, siguro naman matatalo natin yung marami ring mga kasamaan. Mas makahinga-hinga ng maluwag. Oo, kasi at the end of the day, wala namang husgahan kundi sarili mo eh. 'Di ba? Sarili natin eh. 'Di ba? So, kung literal na sasama tayo sa gumagawa ng hindi maganda, ano mangyayari? Nakasulat din, Sir Mike, sa Bible na huwag ka maghusga para hindi ka mahusgahan. 'Di ba nga? Sabi ko, meron nga akong pinost eh. Natuwa lang ako kasi natuwa ako dito sa post sa Word of Wisdom na to. Sabi, Karma, no need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you will eventually screw up themselves. And if you're lucky, God will let you watch. Tama. Natuwa ako, napakaganda niyang salita na yan. So, ang LaGuardia is going to celebrate its 2 years in the printing industry. So, kami ay maglalabas ng mga special issues. Ano bang araw bukas? I forgot. Saturday, no? Saturday po. Well, anyway, congratulations, syempre, dun sa panganay na anak. Oo, ni Colonel Samudio, graduate tomorrow. Wow, congratulations. Congratulations, kasi sir. Kasi anak niya, inaanak ko eh. Alam mo ba kung sino ang first interviewer ko? Siya naman, inaanak niya rin yung anak ko. Alam mo sino ang first interviewer ko sa DWDD? Yeah. Colonel Samudio. Talaga? Yeah, I was brought at CRS before everything else pa to promote yung isang peace activity dyan sa Campo Crame. So that was the time ang Commander General was Admiral Tolentino. Still home ko. General Hong Kong na. Okay. Well, anyway, talaga, congratulations. Alam mo yan, good father yan eh. Yes. Alam mo, he's one of my idols. Una-una ka-birthday ko yan. Medyo ka-birthday ko yan eh. Kaya medyo pareho kami ng wavelength yan. Kasi ano siya, sige rin siya sa pagtulong. And so with the wife, Yeah. Yun ang and so with the wife. Tahimik lang yung wife niya, pero government employee, but ang point ko talagang help lang ng help. Sabi nga, ang madalas din nga, sabi, sige lang, Tina, basta tulong na tayo, Tina ng tulong, bahala na Diyos sa atin. Which is apparently, imposible naman na dumating ang panahon na aani tayo ng masama. Aani pa rin tayo ng magandang crap dyan. Ganon lang talaga. May nabasa ko yesterday, kasi talagang medyo, I was thinking of a lot of things yesterday. And remember, we have 5 minutes. I look at the time, okay? Nabasa ko lang itong You're not looking at the time. Itong maikling passage lang ito na sinasabi na if it is meant to be, then it's meant to be. Right. If it's not, then probably there are other options better for you. Yun ang there are other things coming your way. Alam mo, no, not for anything. Madalas ito sabihin ng mami ko. At ito ay sinishare ko sa lahat na nakikinig po sa akin, bata, matanda. Kailangan talaga unang-una magpe-pray ka. Number 2, minsan talagang dapat na pinakikinggan natin yung, alam mo yung kaba ng magulang natin? Alam mo, minsan yung mga magulang natin, malakas ang intuition yan eh. Yung akala natin na okay, hindi pala okay kasi nakikita na nila, di ba? Paglalaban mo, hindi okay, mabait naman, hindi, ganyan ang tingin ko dyan. Ano yan, sinungaling yan, nang manguutulang yan. Manggagamit lang yan. Alam mo yung ganyan. Misa pa nga, mami ko, hindi, mukhang magnanakaw yan. You know, mukhang distrustful yan. Ganun. Meron palang Revilla lookalike. Gusto niya, siya na lang daw. Revilla lookalike, according to Inquirer.net. Revilla lookalike willing to replace idol in jail. Oh my God.
Ibig sabihin, always consequences of what you do. Alam mo, proven not guilty naman, syempre lalabas din naman yan. Maganda yung sinabi ni Secretary Coloma. I admire that. Yung sinabi niya na this is just the justice system. Correct. It is a due process. Dapat and whatever lang. comes out of it, let the courts decide. Because Yes. it's always a legal matter. Correct, di ba? Alam mo, siguro somehow dapat talaga itong bansa natin nilulublob eh. Kasi ang dami na talaga, kailangan malublob talaga para... Yan actually, ma'am. Kailangan mapakita yung legal process, yung system But the na problem is gumagana. that, ang kawawa lang talaga sila kasi sila lang tatlo. Ang dami naman, halos lahat sila dyan. Pero yung sabihin mo, di ba, ganun lang yun, di ba? Yun ang talagang ako, doon ako parang naaawa, di ba? Siguro, tama rin yung sila, dapat kung sino-sino, di sama-sama. Dapat talaga. Ganun talaga eh. Tanggapin ang katotohanan, di ba? Tama! Dapat gumawa na lang ng isang Alcatraz. Ay, tama ka! Hindi kawawa St. Luke's, mapupulibok ang St. Luke's. Hindi bali daw, dalawa na raw naman eh. Mapupulibok ang St. Luke's kasi di ba lahat ng mga ganyan. Iwalay na lang sila. Quezon City branch. At saka Makati Med at saka Asian. Ayun. Di ba? Well, anyway, St. Peregrine po tayo. Ronald, lalakas gagaling. Dadami sobrang pera. Jesus help me. Thank you for all. Go St. Peregrine. So sa lahat po na may mga sakit, may mga problema, sa pera, sa bayarin, sa mahal sa buhay, magdawi na po tayo ngayon na. Heavenly Fatherly God, I call on you right now in a special way. It is your power that I was created. Every breath I take, every morning I wake, every moment, every hour, I live under your power, Fatherly God. I ask you now to touch me with that same power. For if you created me from nothing, you can certainly recreate me. Fill me with the healing power of your spirit. Cast out anything that should not be in me. Mend what is broken. Root out any unproductive cells. Open any black arteries or veins and rebuild any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. Let the warmth of your healing love pass through my whole body to make new and unhealthy areas so that my body will now function the way you created it to function. Fatherly God, restore to me now full health of mind and body so that I may serve you the rest of all my lifetime. I ask you this to Christ our Lord. Amen. Personal kong paniniwala, debosyon na kumpleto na. Jesus help me, thank you for all. Sabay-sabay po tayo ngayon humingi ng ating kanya-kanyang prayer request ngayon na. Saint Peregrine, pray for us. Lalakas at gagaling ang lahat ng mga may sakit sa minuting to. Jesus help me, thank you for all. Saint Peregrine, pray for us. Dadami sobra ang pera ko ngayon na. Jesus help me, thank you for all. Saint Peregrine, pray for us. Loobin po ninyo ang lahat ng humingi ng kanya-kanyang prayer request. Ngayon din bigyan daan, kaparaanan at pagpapatotoo. Jesus help me, thank you for all. Mari po tumawag sa Saint Peregrine with telephone numbers 851-1610. Hanapin lamang po Mama Ching Jimenez, JJ Jimenez or si Tita Eddie para po sa inyong mga special prayer request. Okay, it's time for us to say goodbye. Richie, bigay mo na ang iyong cellphone number. Cellphone number ko po ay 0948-7320-704 at sa Barangay Mambugan, Antipolo nyo po ako matatagpuan. Alright, Mike the Twin, LaGuardia News. Maraming salamat po mula sa LaGuardia News. Remember, security is everybody's responsibility. Magandang araw. And of course, magandang hapon, of course, oh my God, kay Kuya Lito Alcover, nandito siya sa labas. Hi, Kuya Lito, yan, namimiss na rin kita. Ako po yung lingkod, Tina Shuttle Clemente, na naway humihingi po ng pagbabasbas sa bawat isa sa inyo, na ang lahat din po naway na nakikinig ay mabigyan ng pag-ibig, pagmamahal, pagkakaisa, at ngiti sa buhay. Yes. May habol si Sir Delio Aceron. Okay. Naka-live stream. Alright, hello po. It's time for us to say goodbye. Thank you. Para po sa lahat, marami pong salamat. Mabuhay, Pilipinas!
Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo nakatutok sa 1134 kHz DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Oras ay 3 o'clock in the afternoon. Hangad po namin na patuloy pang maranasan ang nakamit na kapayapaan hanggang sa susunod pang henerasyon. Hangad ko po ay mas lalo pang umunlad ang ating bayan para sa buong sambayanan. Mas malaki po ang inyong magagawa upang kami ay maprotektahan. Kahilingan ng kabataan ay ating tugunan. Makipagtulungan, makiisa, at makipagbayanihan. News and information on DWWD 1134 kHz. Ngayon na! Oh, mga katropa! This is Mike Aquino. I would like to invite you to listen to K-Jam Profile Monday. Kasama ko si Joar Herrera, 11 to 12 noon, dito lang sa DWWD 1134 kHz. Katropa Radio, iba tayo! Pangarap mo bang mamuhay ng hindi labis ang pag-aalala sa kaligtasan? Makakamit lamang ito kung ganap ang kapayapaan. Suportahan natin ang hakbang laban sa karahasan. Tayo nang makipagtulungan para sa kapayapaan. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Sundin lamang ang batas, maging huwaran ng lahat. Ibalik ang disiplina sa lipunan. Magtapon ng basura sa tamang kalalagyan. Huwag maging ahas sa trapiko at lansangan. Linisin ang gobyerno, anomalya'y iwasan na. Itindig muli ang Pilipinas, ating inang bayan. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Tayo ay magmahalan sa mata ng may kapal. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Katropa Radio, DWWD. Magandang hapon mga katropa. Muli nyo na naman makakasama ang inyong mga junior katropa from University of Caloocan City. Ito ang campus tour. Kami ang inyong makakasama sa loob ng 30 minutong kulitang informative. Ako ang inyong junior katropa, Katropang Rich. At ako naman po ang inyong junior katropang Mau. At ako ang inyong junior katropang Cheng. At syempre may makasama rin tayo from Polytechnic University of the Philippines. Pakilala po tayo mga katropa. Hello, ako si katropang Jenny. Magandang hapon, ako si katropang Berna. Good afternoon, ako po si Eileen. Ako po si Yel. So guys, if you want to see us via live stream, just type dwwd.com.ph, or if you want us to add as your friend via Facebook, just type DWWD 1134, at kung gusto naman kaming katwitan or kafaluan, just type #katropa. And if you want to know more about our university,